Talaga bang ito ang presyo sa isang maunlad na lugar? Ito ang gulat na tanong na namutawi sa bibig ng isang Amerikanang turista habang kumakain sa isang simpleng restaurant sa Pilipinas. Ito ay kwento ng isang babaeng Amerikana na, sa kanyang paglalakbay, ay napadpad sa isang casual dining restaurant sa Maynila. Ito ang kanyang unang pagkakataon na bumisita sa bansa para sa isang overseas trip at ang kanyang naranasan doon ay ibang-iba sa mga bansang napuntahan na niya. Siya ay natigilan dahil sa matinding culture shock. Ano nga ba ang kanyang naranasan? Ngayong araw, ibabahagi namin ang kanyang mga karanasan sa restaurant na ito na tuluyang nagpabago sa kanyang mga pinaniniwalaan at pagpapahalagang binuo niya sa loob ng 25 taon. Kaya naman, simulan na natin. Isang tanghali ng linggo, ang Amerikanang turista na unang beses pa lamang sa Pilipinas ay nagpa siyang pumasok sa isang restaurant na nadaanan niya sa kalsada. Nang araw na yon, hindi siya nakapag-almusal. Bagaman mabilis ang kanyang paglalakad patungo sa kainan, ang kanyang puso ay puno ng kaba at iba't ibang alalahanin. Paano kung isipin ng mga tao sa paligid na kahina-hinala ako? Maiintindihan ko kaya ang menu kung ito ay nasa Tagalog? Paano kung singilin ako ng presyong pangturista na mas mahal kaysa sa inaasahan? Baka maubos ang budget ko sa bayahe. Gayunpaman, sa sandaling humakbang siya papasok sa restaurant, ang lahat ng kanyang pangamba ay agad na naglaho. Bagaman puno ng tao at maingay ang loob ng tindahan, sinalubong siya ng isang napakapayapa at mainit na kapaligiran. Marahil ay napansin ng staff ang kanyang pagkabalisa, kaya't agad siyang kinausap nito sa matatas na English at ipinaramdam na handa silang tumulong. Dahil halos lahat ng upuan ay okupado na ng mga customer na nag-iisa ring kumakain, iginya siya ng staff sa isang mesa na pang-anim na tao. Ang mesang iyon ay mayroon ng 4 na customer na nakaupo. Ang natitira na lamang na bakanting pwesto ay ang 2 upuan sa kanang bahagi sa tapat. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng pagkalito sa sitwasyon. Teka, makikisalo ba ako sa mesa ng ibang tao? Parang hindi ako makakakain ng mapayapa nito. Sa Amerika, karaniwan ang ganitong setup sa mga cafeteria, pero dito, lahat ay mga Pilipino at hindi siya marunong magtagalog, kaya nakaramdam siya ng matinding hiya. Subalit, ang pag-aalalang ito ay mabilis ding nawala. Napakabilis kumilos ng staff. Agad silang naglagay ng isang transparent na harang o acrylic barrier sa pagitan niya at ng ibang customer na lumikha ng isang tila, semi-private na espasyo para sa kanya. Dahil dito, napanatili niya ang tamang distansya mula sa iba habang komportableng tinatamasa ang kanyang pagkain. Pagkaupo niya, agad siyang inasikaso ng staff. Binigyan siya ng e-service water at basang tuwalya o wet wipes at iniabot ang menu sa mesa. Dito, muli siyang nagulat sa serbisyo sa Pilipinas. Batay sa kanyang mga karanasan sa ibang bansa, akala niya ay may bayad ang tubig sa mga restaurant, kaya't nag-aalangan siyang nagtanong sa staff, magkano ang tubig? Nakangiting sumagot ang staff, "Ma'am, libre po ang tubig namin at only refill pa." Ang libreng tubig ay tila maliit na bagay, ngunit para sa isang manlalakbay, ito ay nagbibigay ng malaking kapanatagan at naging daan upang mas lalo niyang maunawaan ang kultura ng lugar na ito. Pagkatapos nito, patuloy niyang tinamasa ang maraming bagong tuklas sa Pilipinas at lubos na nasiyahan sa kanyang paglalakbay. Sa loob ng restaurant sa Pilipinas, sunod-sunod ang mga sorpresa. Maging ang kalidad ng wet wipes na ibinigay kasama ng pagkain ay ikinagulat niya. Wet wipes ba talaga ito? Sa Amerika, madalas ay hindi ka makakakuha ng wet wipes, at kung mayroon man, hindi ganito kaganda ang kalidad. Hindi siya makapaniwala na hindi lang ito basta manipis na tissue, ito ay makapal, may tamang basa, at napakasarap gamitin. Ang kalidad ay napakataas na mahirap paniwalaang ibinibigay ito ng libre. Ramdam na ramdam niya ang e-hospitality ng mga Pilipino at ang kanilang walang sawang pag-asikaso. Bukod dito, tumatak din sa kanya ang pagbibigay ng wet wipes na may temperaturang angkop sa panahon. Noong bumisita siya, buwan ng Pebrero noon at medyo malamig at maulan ang panahon, kaya't nagbigay ang tindahan ng mainit na wet wipes o tuwalya. Ang pakiramdam ng mainit na tuwalya sa kanyang mga kamay ay napakasarap at nakatulong upang maibsan ang lamig. Napakahusay ng mga Pilipino sa pagsasaalang-alang sa panahon at klima upang magbigay ng komportableng karanasan sa mga customer. Labis siyang natuwa sa ganitong lalim ng pagmamalasakit. Noong nakaraan, nang maglakbay siya sa ibang bansa sa Asya, kumain siya ng mag-isa at nagkaroon ng hindi magandang karanasan.
Noong panahong iyon, ramdam na ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, at walang espesyal na pag-aasikaso ang tindahan para sa mga customer na mag-isang kumakain. Gayunpaman, ang karanasan sa Pilipinas ay ganap na naiba. Sa mga restaurant sa Pilipinas, tila inaasahan na nila ang mga solo diners at may nakahandang maayos na sistema para dito. Ito ay ikinagulat niya. Ang paglalagay ng transparent na harang at ang menu na may napakadetalyadong mga larawan at paliwanag sa Ingles ay nagparamdam sa kanya ng maingat na pag-aalaga. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng tindahan at napansin na marami ring ibang customer ang kumakain ng mag-isa at bawat isa ay mukhang relax na relax habang kumakain. Wala ring ibang customer na nakatitig sa kanya, ang bawat isa ay nakatuon sa kani-kanilang pagkain o kausap. Sa ganitong kapaligiran, maging pamilya man ang kasama o mag-isang kumakain, sinuman ay madaling makakapasok. Ang ganitong welcoming atmosphere ng mga restaurant sa Pilipinas ay nagbigay sa kanya ng labis na kapanatagan. Hindi lamang ito tungkol sa kalidad ng pagkain, sa kultura ng pagtanggap sa mga bisita, naramdaman niya ang init ng pagkatao ng mga Pilipino. Sinabi niya na sa pamamagitan ng karanasang ito, mas napalapit ang kanyang loob sa kulturang Pilipino at inaasahan niya ang marami pang karanasan sa Pearl of the Orient na ito sa hinaharap. Pagpasok pa lang sa restaurant, ang unang naramdaman niya ay ang kapanatagan dahil ang menu ay may nakasulat na English. Para sa kanya na hindi nakakaintindi ng lokal na wika, ito ay isang napakalaking ginhawa at nagpakita ng pagiging palakaibigan ng Pilipinas sa mga dayuhan. Nang buksan niya ang menu, nakita niya ang iba't ibang masasarap na pagkain na nakahanay. Mula sa mga pagkain karaniwan din sa Amerika tulad ng pasta at steak, hanggang sa mga pagkain patak Pilipino tulad ng bulalo, sisig, at silog meals, at mayroon pang fried chicken na paborito ng lahat. Ang menu ay napakalawak. Ang sari-sari at malikhaing lineup ng mga lutuing Pilipino ay nakakapagpasaya ng kalooban habang tinitingnan pa lamang. Sa dami ng pagpipilian, maging ang oras ng pagpili kung ano ang kakainin ay naging masaya para sa kanya. Sana ganito rin ang menu sa Amerika, bulong niya. Ang pagkaing napili niya mula rito ay isang bagong tuklas para sa kanyang panlasa at nagbigay sa kanya ng kasiyahan na subukan ang mga lutuing hindi niya nakasanayan sa Amerika. Sa ganitong paraan, sa isang menu pa lamang, makikita na kung gaano kadaling lapitan ng mga dayuhang turista ang mga restaurant sa Pilipinas at kung paano sila nagbibigay ng masayang karanasan. Mula sa karanasang ito, makikita na ang mga restaurant sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa masarap na pagkain, kundi pati na rin sa pagbibigay pansin sa bawat detalye upang ang lahat ng customer ay magkaroon ng komportableng oras. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay napakasariwa at naging dahilan upang maging mas espesyal ang kanyang paglalakbay sa Pilipinas. Sunod niyang napansin ang isang misteryosong itim na buton na nakalagay sa mesa. Sa tabi ng buton, may nakasulat sa Ingles na service button o call button, pero hindi niya alam kung paano ito gamitin kaya nalito siya noong una. Gayunpaman, matapos magdesisyon kung ano ang orderin, lakas loob niyang pinindot ang buton na yon. Ang resulta, agad na lumapit ang isang nakangiting staff at kinuha ang kanyang order. Sa Europa at Amerika, para tawagin ang waiter, kailangan mong makipag-eye contact o itaas ang kamay. Ang pagsigaw o pagtawag ng malakas ay itinuturing na kawalan ng galang. Lalo na kapag siksika ng tao, kahit tumawag ka ay madalas hindi ka marinig. Gayunpaman, sa Pilipinas, sa isang pindot lang ng buton, agad na dumarating ang staff kapag kailangan. Ang napaka-episyente at kumbenyenteng sistemang ito ay ikinagulat niya. Hindi lang niya naramdaman kung gaano kakumbenyente ang call button na ito, kundi naisip din niya na ang dahilan kung bakit gumagana ng maayos ang sistemang ito ay dahil sa likas na kababaang loob at pagiging magalang ng mga Pilipino. Sinabi niya na kung susubukang ipakilala ang ganitong sistema sa Europa o Amerika, maaaring magdulot ito ng hindi magandang ugali mula sa mga staff dahil sa pagkakaiba ng kultura. Sa pamamagitan ng karanasang ito, muli niyang kinilala ang mataas na kalidad ng serbisyo at kultura ng Pilipinas at humanga siya sa pagiging natatangi at episyente nito. Ito ang sandali kung saan mas lumalim ang kanyang paghanga at respeto sa kultura ng bansang ito. Habang tinitingnan ang set menu para sa tanghalian, tumigil ang kanyang mata sa sizzling burger stick set. Para sa kanya, ang konsepto ng pagkain ng burger patty na hindi nakapalaman sa tinapay kundi nakahain sa mainit na platito kasama ang kanin at sabaw, isang karaniwang estilo sa Pilipinas, ay bago at nakakaengganyo.
Nagpakita siya ng matinding interes sa kakaibang paraan ng pagkain na ito. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang presyo. Ang burger stick set na may kasama ng kanin at sabaw ay nagkakahalaga lamang ng wala pang 200 pesos. May kasama ng kanin at sabaw sa ganitong presyo. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, ang pagkaing may ganitong kalidad ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $20 o nasa 1,100 pesos. Ang e-value for money o sulit na presyo sa Pilipinas ay isang bagay na hinding-hindi kayang gayahin ng ibang bansa. Ang presyo sa Pilipinas ay wala pang kalahati ng presyo sa Europa o Amerika. Sa sobrang mura, napaisip pa siya at medyo nagduda. Gayunpaman, dahil gusto niyang makatipid sa bayahe, nagpasya siyang orderin ang napakasulit na burger stick meal na ito. Habang naghihintay, hindi maalis sa kanya ang kaba dahil sa sobrang babang presyo. Umorder ako, pero totoo bang wala pang 200 pesos ang ganitong set meal? Subalit, nang ihain ang pagkain, hindi siya nakapagsalita sa gulat dahil sa itsura at kalidad nito. Ang burger stick na bumungad sa kanya ay kamukhang-kamukha ng litrato sa menu. Lubos siyang naantig sa mataas na antas ng katapatan nito. Sa Pilipinas, tila natural lang na ang pagkain ay halos katulad ng nasa litrato o display. Bahagi ito ng kultura ng pagkain sa Pilipinas na nagpapakita ng tiwala na what you see is what you get. Sa Amerika at Europa, ang mga litrato sa menu ay madalas na for reference only at bihirang magmukhang pareho ang aktual na pagkain. Maging sa mga vending machine sa ibang bansa, madalas walang sample, kaya kailangang imahinin ng mamimili ang laman base sa pangalan at presyo. Kaya naman, naiintindihan kung bakit siya nagulat sa tapat na presentasyon ng burger stick sa Pilipinas. At ang lasa ng burger stick ay higit pa sa kanyang inaasahan, sapat para ilarawan niya ito ng buong sigla. Ang burger patty ay napakalambot at tila natutunaw sa bibig. Sa bawat kagat, umaapaw ang linamnam ng karne at napakayaman ng lasa. At ang burger stick ay naliligo sa matamis-tamis at malinamnam na gravy o mushroom sauce, at ang sauce na iyon ay bagay na bagay sa mainit na kanin. Ito na yata ang pinaka-perpektong pagkain na natikman ko. Sana may ganito rin sa Amerika, masigasig niyang sabi. Hindi lang iyon ang kapansin-pansin, pati na rin ang tungkol sa laki ng serving o portion size. Sa Pilipinas, ang serving ng pagkain ay mas maliit ng isang sukat kumpara sa Amerika, pero para sa kanya, ang dami nito ay sakto lang. Sa Pilipinas, mas pinahahalagahan ang kalidad at pagiging sulit kaysa sa sobrang dami, kaya nauubos ang pagkain ng walang nasasayang. Sa kabaligtaran, sa Amerika, napakalaki ng serving, lalo na para sa mga kababaihan o matatanda, kaya madalas ay hindi ito nauubos. Ang resulta ay madalas na may natitirang pagkain na nagiging basura. Kaya naman, naramdaman niya na ang saktong serving size sa Pilipinas ay isang malaking ginhawa lalo na sa mga babae at nakatatanda. Sa kabilang banda, baka isipin ng mga lalaki na kulang ang serving sa Pilipinas. Hindi naman. Dahil sa murang presyo, madaling mag-upsize o magdagdag ng extra rice o side dishes para masiyahan sa iba't ibang lasa. Ang karanasan sa pagkain na ito ay labis niyang ikinasya, mapapresyo man o lasa. Muli niyang napatunayan kung gaano kasulit kumain sa mga restaurant sa Pilipinas. Bukod dito, malalim niyang ninamnam ang yaman at pagiging natatangi ng kultura ng pagkain ng mga Pilipino. Pagkatapos kumain, bigla niyang naramdaman na kailangan niyang pumunta sa banyo. Base sa karanasan niya sa ibang bansa sa Asia noon, kahit sa malalaking lungsod, madalas ay marumi ang mga banyo. Lagi siyang namumroblema sa kondisyon ng banyo sa ibang bansa, ayaw na ayaw niya ng maduming palikuran. Ang Pilipinas ay nasa Asia rin at malapit sa mga bansang iyon, kaya inisip niya na baka pareho lang ang sitwasyon. Ayoko sanang pumunta, naisip niya, dahil baka hindi na flush ng maayos ang inidoro o kaya ay kailangang itapon ang tissue sa basurahan na nagdudulot ng masangsang na amoy. Gayunpaman, nang maglakad siya patungo sa comfort room, sire, ng restaurant, isang nakakagulat na eksena ang nakita niya. Ang banyo ay higit na mas malinis at maayos kaysa sa kanyang inakala, ito ay kumikinang na parang bago. Ang kalinisan ng banyo sa Pilipinas ay hindi lang nagbibigay ng ginhawa, kundi nagpaparamdam din ng respeto sa kalinisan ng pampublikong pasilidad. Bukod dito, ang pagkakaroon ng bidet at upuan para sa sanggol, mga kagamitang moderno at malinis, sa loob ng isang ordinaryong restaurant ay labis na nagpahanga sa kanya.
Sa pamamagitan ng karanasang ito, naramdaman niya ang pinong pag-aalaga at mataas na pamantayan sa kalinisan ng kulturang Pilipino. Ito rin ay naging daan upang mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa Pilipinas. Habang kumakain, inilibot niya muli ang paningin sa tindahan at nakakita ng isa pang nakakagulat na tanawin. Sa mga restaurant sa Pilipinas, ang mga staff ay laging abala sa pag-ikot at pagkilos, at ang kanilang aktitude sa trabaho ay napakaseryoso at masipag. Karaniwan na ito dito. Sinasalamin nito ang likas na sipag at katapatan ng mga Pilipino, at malinaw na ipinapakita ang kanilang kagustuhan na magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa mga bisita. Sa kabilang banda, sa ibang bansa, madalas makakita ng staff na nag-cellphone o parang walang gana sa trabaho. Madalas hindi nila napapansin ang tawag ng customer, na nagiging sanhi ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng serbisyo. Mula sa kanyang karanasan, naintindihan niya kung gaano karespeto ang mga restaurant sa Pilipinas sa kanilang mga customer at kung gaano sila kaingat sa pagtugon sa pangangailangan. Binigyan niya ito ng napakataas na marka at mas lalong tumibay ang tiwala niya sa Pilipinas. At ang pinakatumatak sa kanya ay ang nangyari noong magbabayad na siya. Labis siyang naantig sa mataas na kalidad ng serbisyo ng restaurant, kaya bilang pasasalamat, binalak niyang dagdagan ng 20% ang kanyang bayad bilang tip. Gayunpaman, nang subukan niyang magbigay ng tip, nagpakita ng pagtataka ang staff na Pilipino at magalang na tumanggi, "Ma'am, hindi na po kailangan, kasama na po ang service charge sa bill niyo. Masaya na po kami na nagsilbi sa inyo." Ang mga salitang ito ay nagbigay ng matinding shock sa kanya, isang karanasang hindi niya mapaniwalaan. Sa Amerika at Europa, kung nakatanggap ka ng magandang serbisyo, normal lang na magbigay ng tip bukod sa bayad sa pagkain. Ang pagiging mapagkumbaba ng mga Pilipino na tumatanggi sa tip o nagsasabing sapat na ang service charge ay nakakagulat. "Teka, napakamura na nga ng pagkain. Mali ba ang kwenta ko?" Napaupo siya sa gulat. Sa ganitong kababang presyo at sa ganitong kagandang serbisyo, talagang nirerespeto niya ang Pilipinas. May kultura pala kung saan ang mga empleyado sa service industry ay hindi laging naghihintay ng tip dahil naniniwala sila na ang serbisyo ay kasama na sa binayaran o may service charge na, at sila ay sumasahod ng marangal para sa kanilang trabaho. Noon, naniniwala siya na kailangan ang tipping system para mapataas ang kalidad ng serbisyo. Sa Amerika, dahil sa tipping system, umaasa ang customer ng magandang serbisyo kapalit ng tip. Gayunpaman, matapos bumisita sa Pilipinas, nagbago ng lubusan ang kanyang pananaw. Dahil kahit sa sitwasyong hindi sa pilitan ng tip o included na ito, nagbigay pa rin sila ng mataas na kalidad ng serbisyo na hindi pa niya naranasan noon. Naunawaan niya na sa isang lugar kung saan ang mga empleyado ay nagtatrabaho ng may pride at base sa etika ng trabaho, natural na lumalabas ang mataas na antas ng serbisyo. Natutunan niya na ang kalidad ng serbisyo ay malalim na nakaugat sa kultura, edukasyon, at profesionalismo, at ang karanasang ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang mga pagpapahalaga. Siya, na noong una ay puno ng pangamba, ay nakaramdam ng init ng pagmamahal ng mga Pilipino at ang kahalagahan ng pagsubok sa mga bagong bagay sa pamamagitan ng karanasang ito. Ang isang simpleng kilos ng staff ay naging dahilan upang maging mas masaya ang kanyang karanasan sa pagkain sa Pilipinas. Pagkatapos nito, na-enjoy niya ang marami pang pakikipagsapalaran sa Pilipinas, at ang karanasang ito sa restaurant ay naging simula ng magagandang alaala na nakaukit sa kanyang puso. Sinabi niya na sa hinaharap, sa kanyang honeymoon o family trip, gusto niyang bumalik at bisitahin muli ang mga restaurant sa Pilipinas. Mula sa pananaw ng isang dayuhan, ang kahusayan ng mga kainan sa Pilipinas ay nakakuha ng maraming pagsang-ayon. Ang kapaligiran ng restaurant, ang maasikasong serbisyo, ang tapat na trabaho, at ang pagiging totoo ng pagkain, lahat ng ito ay may mataas na kalidad, ngunit inaalok sa presyong nakakagulat na abot kaya. Ito ang tunay na alindob ng mga kainan sa Pilipinas. Ano sa palagay niyo? Ang mga restaurant sa Pilipinas ay nakakatanggap ng mataas na papuri sa loob at labas ng bansa, at ang kanilang impluensya ay sapat na upang maging simbolo ng Pilipinas. Gaya nito, kahit magkaiba ang bansa, lahi, at kultura, nakakatuwang isipin na kinikilala tayo ng mundo. Para sa mga Pilipino, ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Naniniwala ako na patuloy itong mamahalin ng maraming tao sa hinaharap. Matapos marinig ang kwentong ito, muli niyo bang natuklasan ang ganda ng Pilipinas?
Magtulungan tayo upang manatiling isang T-Pearl of the Orient, ang Pilipinas na minamahal ng lahat. Kung naging kawili-wili o nakatulong ang kwentong ito, mangyaring mag-like at mag-follow. Dito na nagtatapos ang kwento ngayon, maraming salamat sa pagbabasa hanggang sa huli.